Ayan, so magandang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Good morning po. So pwede nyo bang batiin ang inyong mga katabi? Sabihin nyo na magandang umaga. Ayan, so dadako na po tayo sa isa sa pinaka... Okay, good morning po. At magandang umaga din po sa mga kasama nating sumasamba ngayon via FB Live. Magandang umaga po. Dadako na po tayo sa isa sa pinakamahalagang gawain, ang pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. Pero bago po yon, samahan niyo po muna ako na tayo yumuko panandalian at tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, purihin ka sa espiritu at katotohanan. Salamat Panginoon sa oras na ito na muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama upang magpuri at sumamba po sa inyo, Panginoon. At sa umagang ito, inayahan ka po namin na patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming puspusin ng inyong espiritu nang sa ganon ay patuloy naming maramdaman ang inyong presensya at the same time, patuloy naming malaman ang katotohanan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. At dalangin din namin sa mga kapatiran na wala pa dito, ay na hindi makakadalo, ay patuloy nyo rin po silang paalalahanan kung gaano kahalaga ang inyong mga gawain, Panginoon. At ganoon din sa mga kasama namin na sumasamba ngayon, sa FB Live, Panginoon, ikaw ang siyang humipo at manguna sa kanila, ikaw ang mangusap. At ganoon din po sa umagang ito, maging sa akin, tinataas ko ang aking sarili sa inyo, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makita at hindi ang aking kahinaan. At ang iyong mga salita lamang ang siyang lalabas sa aking bibig at hindi ang aking sariling salita o pananaw, Panginoon. Kaya sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. In Jesus' name I pray. Amen. So palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So tayo na po'y dadako sa kanyang mga salita. So balikan lang natin ng saglit yung mga nakaraan. Sino yung nakaalala ng ating pinag-aralan nung nakaraang Sunday? Mukhang may nakalimot na. So, may mga hindi nakapagsulat. So, saglit lang. Kunin ko na yung cellphone. Hindi ko alam yung oras eh. Sira pala yung... Para ma-monitor ko yung oras ko. Dahil hindi pala umaandar yung orasan doon. Mali. So, ayan. Sino pong nakaalala ng ating pinag-aralan ng Sunday? Meron po ba? Landas ng pagbabago. Huwag bumalik. So, meron ba sa atin na bumalik? Sa dati nating ginagawa? So, I hope na wala na po, no? So, ngayon na may dadako tayo sa salita ng Panginoon. Pero bago po tayo dadako sa ating pag-aaralan, wala po yan, parang, happy birthday dan po sa mga nagbe-birthday. So, may clown. So, anong kinalaman yan? Wala po, dinisplay ko lang. Hindi, ang makikita natin, anong maalala natin pag may clown? Minsan, masaya, no? May birthday. Tapos, pag nakalala tayo, pag may nakakita tayo ng clown, talagang alam natin na yung clown magpapatawa. Pero minsan ba naisip mo, yung clown na nagpapatawa, may problema? May pagsubok na pinagdadaanan. Di ba? Pero ano man yung problema at pagsubok na kanya pinagdadaanan, anong ginagawa? Nagpe-perform pa rin siya. At tagtatapat pa rin siya sa trabaho niya. So, yun yung kanyang tungkulin. Ngayon, ito naman po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Landas ng pagbabago, huwag sumalungat. Makikita natin yung sa clown ngayon, ano mang problema, pagsubok na pinagdadaanan niya, ginagawa niya ng tapat yung trabaho niya. Marahil, pwede siyang natatakot, pero hindi siya sumasalungat dun sa trabaho na yung kanyang ginagampanan. Dito naman, ang ating aaralin naman sa Bible, ay patungkol naman sa buhay ni Jonah. Sino nakakilala dito sa buhay ni Jonah? So yung iba sa atin, alam na yung kwentong ito. Pero mayroong iba, hindi nila alam yung kwentong ito. Pero gaano ba natin kaalam yung kwento patungkol sa buhay ni Jonah? Kaya sa umagang ito, muli tayong paalalahanan ng ating Panginoon sa buhay ni Jonah kung ano pa ang pwede nating matutunan sa buhay niya. Meron po tayong mapa. Ayan. Alam nyo ba si Jonah, sa mga hindi nakakaalam, at sa mga nakakaalam na rin, para maalala po natin yung buhay ni Jonah, si Jonah ay isang lingkod ng Diyos na kung saan inutusan siya na pumunta sa bayan ng Ninive
para mapaalalahanan yung bayan ng Ninibe na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan para sila ay hindi wasakin ng Diyos. Yun po yung kanyang tungkulin. Pinapapunta siya. Kaso ang problema ay si Jonah ay hindi po pumunta sa bayan ng Ninibe. Anong dahilan? Alam nyo ba, yung bayan ng Ninibe at ang Israel sa panahon noon magkalaban. At alam din nila na ang bayan ng Ninibe ay napakasama. So may mga iba't ibang dahilan, meron akong mga na-research na iba't ibang dahilan bakit hindi si Jonah pumunta sa Ninibe. At makikita natin dito sa ating title, bakit sinasabi natin sumalungat. Makikita natin na si Jonah, imbis na sa Ninibe pumunta, makikita natin pupunta siya sa Tarsis. Kung titignan mo, yung sinearch ko nga po yan, ang simula sa Joppa hanggang Tarsis, umaabot ng 1 buwan yung paglalakbay nila papunta doon. At kung mapapansin mo naman, si Jonah, taga Gath-Hefer po siya. At kung mapapansin mo sa mapa, kung pupunta sa Ninibe, hindi masyadong sobrang layo. Pero kung makikita mo, talagang nagplano siya na sumalungat sa gusto ng Diyos eh. Talaga pumunta siya sa Joppa at sumakay siya ng isang sasakyan papuntang Tarshish. Tarshish po nandyan, pero Tarsis po sa Tagalog. So makikita natin na talagang si Joppa ay sumalungat sa gustong mangyari ng Diyos sa kanyang buhay. Yun po yun. So sabi nga kanina, anong naging dahilan kaya? Maliban doon sa kaaway nila yung Ninibe, maliban doon sa mamamatay tao yung mga Ninibe, isa rin sa dahilan, marahil kapag pumunta siya doon, alam niya na pwede siyang mamatay, pwede siyang, yun nga, masasama yung tao, pwede siyang pugutan ng ulo, at hindi siya makakabalik ng ligtas. Pero meron ding akong nabasa na isang scholar na nagsasabi niya na kilala kasi ni Jonah ang Diyos. Si God ay maawain, mahabagin. Alam niya na kapag pumunta siya doon, kapag binahagian niya ng salita yon, patatawarin din yung mga yan. Ayaw ko na patawarin yung mga yan, ikaaway namin yan. Ayaw ko silang patawarin ng Diyos, kaaway sila, dapat silang patayin sa kanilang mga kasalanang ginawa. Dahil magkaaway nga Israel. Yun yung isa sa mga naging dahilan, kasi napansin natin iba't ibang dahilan, pero yun yung isa sa nakita ko rin dahilan, bakit ayaw niya talagang puntahan yung Ninibe? Ayaw niyang patawarin yung Ninibe. Kaya nga, tinawag siya ng Diyos para papunta sa Ninibe para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan, maapaalalahanan sila at manumbalik sila sa Diyos. Pero anong ginawa ni Jonah? Siya po'y sumalungat. Ay hindi, Lord. Ayaw ko silang patawarin. Gagawa na lang ako ng sarili ko. Tatakas ako sa'yo. Kaya yun po yun, pupunta siya ng Tarsis. So ngayon, ano yung pwede nating matutunan sa kwentong ito? At dito sa John chapter 1 verse 7 to 7, chapter 1 verse 7 to 17, halina samahan nyo ako na ating aralin yung mga talatang ito. At ano yung pwede nating matutunan sa buhay ni Jonah? Yung una ay ito. Ilalantad ng Diyos ang kasalanan. Makikita natin sa kwento na sa verse 7 hanggang verse 10, makikita natin na si Jonah, habang nasa sasakyan po siya, ay ito po yung nangyari. Bago yung kwentong iyan, sumasakay si Jonah sa isang tripulanteng, isang barko or bangka barko, na kung saan papunta po yan ng Tarshish. At makikita natin sa taas, si Jonah ay natutulog po. At mapapansin natin ang Diyos nagbigay po ng isang bagyo o isang malakas na alon na kung saan para na pong lulubog yung barko na kanilang sinasakyan. Pero si Jonah ay natutulog sa baba ng barko. Natutulog siya. So ang nangyayari, yung mga tripulante or sabi nga sa panangay, kung may mga seaman, yung mga nagbabantay, ay natataranta na po sila. Hindi nila alam yung kanilang gagawin. Ang ginawa po ng iba ay tinapon nila yung kanilang mga gamit para lang hindi lumubog yung barko na kanilang sinasakyan. Pero ang problema, imbis na pwedeng hindi na lumubog, ganun pa rin eh. Mas lalong lumalakas yung bagyo at yung alon para silang matutumba. Pero, ito yung maganda,
kaya nasasabi, ilalantad ng Diyos ang kasalanan, may kita natin na nung after na nilang tinapon yung mga bagahin nila, na wala na, napansin nila wala pa rin nangyayari. Kaya ang ginawa nila, parang isa sa decision na rin nila kailangan nilang magpabunutan. Isipin mo, no? Sabi nga, paano na? Isipin mo, nagbunutan sila, nakita natin. Si Jonah po yung nabunot. Kaya sabi sa verse 10, samahan niyo ako na ating basahin. Sabi dito, nag-usap-usap ang mga tripulante, magpabalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Ngayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Isipin, natutulog doon, anong kamalay-mala niya, nabunot yung pangalan niya. No? Kaya siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Anong ginawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Kaya kung mapapansin mo, si Jonah natutulog, nagkaroon sila ng palabunutan, nabunot po yung pangalan ni Jonah. At doon din yung panahon na yon, ginising nila si Jonah at tinanong nila kung anong lahi ka, saan ka galing. Dahil sa taas po niyan mga kapatid, nung nagkakabagyo na po, at malapit na pong yung barko, dahil sa sobrang lakas ng alon at sa bagyo, ay sinabi ng mga tripulante sa bawat isa na manalangin na kayo sa kanya-kanya ninyong Diyos. Baka kayo'y pakinggan para tayo'y kaawaan at hindi mangyari sa atin yung nangyari ngayon. Pero ang nangyari, wala pong nangyari. Kaya dito, curious yung tripulante. Talagang kinausap niya si Jonas. At ito po yung nangyari mga kapatid. Sabi niya, kaya't siya'y kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin. At sa nangyayaring ito, anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh. So, kaya sabi ko nga lagi sa inyo kanina, may mga kanya-kanya silang Diyos. Pero ito si Jonah, pinakilala niya kung sino yung Diyos niya. Ang Diyos niya ay si Yahweh. Sabi niya, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Isipin mo, no? Dahil sa gusto niyang sumalungat sa gusto ng Diyos, pumunta siya sa ibang lugar, imbes na pumunta siya doon sa lugar na pinapapuntahan niya ng Diyos sa kanya. Ang ginawa niya, tumakas po siya. Akala niya makakatakas siya sa Panginoon. Isipin mo, natutulog siya. Oh. Minsan nga, iniisip ko siya na habang natutulog siya doon, totoo bang natutulog talaga siya? O baka nakikiramdam lang sa sobrang tigas ng ulo niya. Isipin mo, no, kung nasa barko ka, nagwawala na yung mga kasama mo. Magulo na. Parang wala ka pa rin pakialam, no? Kasi nga, dahil sa kasalanan na meron ka, no? Parang hindi mo hinahayag na ako yung dahilan. Hinantay pa talaga na ang Diyos gumawa ng paraan para yung kasalanan na yon ay malantad. Hindi niya no? Sasabihin ba ni Jonah yon kung walang magtatanong? Talagang gumawa ang paraan ng Diyos na malantad yung kasalanan ni Jonah. Kaya, grabe no? Sa buhay din natin, ganun din eh. Na sinasabi niya, walang kasalanan ang hindi mabubunyag. Kahit anong kasalanan, matagal man yan, o gaano man katagal yung kasalanan na yan, talaga ang Diyos gagawa ng paraan para malantad yung kasalanan mo. Dahil mahal ka niya. Ayaw ka niya na malulong sa kasalanan na yan. Dahil hindi gusto ng Diyos na tayo ay malukmok sa kasalanan na meron tayo. Minsan ba naranasan natin yun sa buhay natin? Na sabi nga po na, isipin mo isang mananampalataya na ito, isang propeta ng Diyos, na kung saan malalim na sa Panginoon. Pero dahil meron siyang gustong naisin, may gusto siyang isipin mo, no? Kahit ganun din po sa bawat isa sa atin. Hindi sinasabi diyan na, ay, membro lang naman ako, dumadalaw ako, hindi naman ako pastor, hindi naman ako ganito. Hindi po, sinasabi diyan na lahat tayo ay may nagagawang kasalanan. At yung kasalanan na yun, wag nating alagaan.
Dahil alam mo mga kapatid, aminin mo man sa hindi, ilalantad ng Diyos yung kasalanan na ginagawa natin na palihim. Naalala ko nga na meron akong nabasa akong isang kwento na minsan ganun ang ginagawa natin, tumatakas tayo eh. Hindi natin pinapakita sa iba na hindi natin nailalantad yung kasalanan natin, na itatago natin. At the same time, minsan pumupunta pa tayo sa ibang lugar para maitago natin yung kasalanan na yun. Pero anong pwede nating matututunan dito? Ilalantad po talaga ng Diyos yung kasalanan na tinatago natin. Yun po talaga. Kaya sabi pa nga niya dyan, ng mga tripulante, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Sabi nga sa Numbers 32 verse 23, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. So yun po talaga na kung tayo may nagawang kasalanan, talagang darating sa panahon talaga pagbabayaran natin yung kasalanan na nagawa po natin. Kaya wag po tayong manahan doon sa kasalanan na yon. Kagaya ni Jonah, wag tayong sumalungat sa gusto at nais ng Panginoon. Meron tayong pangalawa. Ang pangalawa ay ilalayo ka ng iyong kasalanan. Kung mapapansin mo sa buhay ni Jonah, ay ito po makikita natin sa verse 11 to 12. Sabi doon, lalong lumalakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Sipin mo, tinanong pa niya, pwede naman nilang kunin nila si Jonas sa sobrang galit, Pwede na nilang itapon si Jonas, ikaw pala yung dahilan Tatapon na nila, pero dito, tingnan mo. Di ba, tingnan mo, tinanong pa nila si Jonas. Ano ang gagawin namin sa'yo? At takot, dahil pinakilala niya yung Diyos ganun nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos ni Jonah, at nakita nila, nagkaroon sila ng takot, na lingkod pala ng Diyos to. Tinanong pa nila. Kaya sabi verse 12, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo, sagot niya. Bakit ito yung sinabi ni Jonas? Bakit sinabi dito na ilalayo ka na yung kasalanan? Alam mo mga kapatid, sabi nga sa ibang mga scholar, pwede namang sabihin na lang ni Jonah, humingi siya ng tawad sa Diyos Pwede niya sabihin, Lord, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan. Pero dito mapapansin natin talagang ma-pride na mas gusto ko na lang mamatay. Iagis niyo na lang ako. Mas gusto ko na lang mamatay kaysa bumunta doon sa inuutos mo, Panginoon. Parang dahil sa kasalanan na yon, parang linalayo niya palalo yung sarili niya. Sabi nga ng mga scholar na yung pride niya, na sabi nila na pwede niya namang gawin yung bagay na naranasan niya na hindi siya makatakas sa Panginoon. Pwede siyang humingi ng tawad immediately at magdasal sa Diyos. Pwede siyang pero hindi sabi, itapon nyo na lang ako sa dagat. Para sinasabi, mas gusto ko na lang mamatay kaysa magsisi sa aking mga kasalanan. Grabe pag hinagas siya sa barko na ganun, pwede siyang mamamatay talaga siya. Grabe, pero alam mo ba, bago yung talatang yan, ginawa pa nga nung mga tripulante, parang gusto pa nilang itabi yung barko dahil nga parang may takot sila sa propeta. Pero hindi, lumalakas lalo yung bagyo. Hindi sila makapunta sa gilid. Pero dito makikita natin ang tigas ng puso niya. May gustong ipagawa sa kanya ang Diyos, sinalungat niya ang gusto ng Diyos sa kanya. Dito kahit nagtatago siya, binunyag ng Diyos yung kasalanan na meron siya. Pagkatapos na yan, nalaman na yung kasalanan na yan, siya yung dahilan bakit sabi natin yung ibang salitang nagkakagulo-gulo or yung ibang salitang nagkaleche-leche, yung gano'n, na gano'n na yung nangyari sa barko. Pero ano nangyari? Imbes na humingi siya ng tawad sa Diyos sa kalagayan niya, ihagis nyo na lang ako sa barko. Dahil alam ko, titila naman yung titila yung bagyo kapag ako'y nawala dito. Isipin, mamamatay siya. Mas pinili niya pa na magpakamatay na lang kaysa humingi ng tawad sa Diyos. Kasi para sinasabi
ng ibang scholar nga, habang binabasa ko siya, may iba-ibang mga pananaw. Sabi nila, ganun din naman pag pupunta ako sa Ninive, mamamatay din naman ako. Dito na lang ako. Grabe, advance mag-isip, no? Kaya, kung mapapansin mo mga kapatid, dahil sa pride, minsan naranasan natin sa buhay natin yun eh. Alam mo na yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, alam mo na yung mga bagay na katotohanan, pero yung kasalanan na yan, naaalagaan mo, dumarating sa punto na nahihiya ka na lumapit sa Diyos. Ayaw mo nang magdasal, ayaw mo nang humingi ng tawad, dahil may pride ka eh, na mayroon kang gustong gawin, na nais mo, kaysa sa nais ng Diyos. Kaya nga may iba, di ba, na kahit mamatay na lang ako, hindi. Minsan, sinasabi nga ng iba na, dito na ako, ito na yung paniniwala ko, kahit mamatay ako, kahit alam na nilang katotohanan. Okay lang. Pero anong pwede nating matutunan sa umagang ito? Ano pwede nating matutunan sa buhay ni Jonah? Tayo pinaalalahanan sa umagang ito na alisin natin yung pride na yan. Talagang ilalayo ka eh. Meron na nga akong kaibigan, yung nadala ko dati sa church dito, hindi ko na lang siya papangalanan. Minsan, hindi na siya nag-church. Sabi ko sa kanya, bro, bakit di ka na nag-church? Pinapasyalan ko siya. Sabi niya sa akin, kuya, kinausap niya ako, sabi niya sa akin, kuya, pasensya ka na, nahihiya na talaga ako magsimba. Bakit? Kasi kahit anong hingi ko ng tawad sa Diyos, yung kasalanan na ginagawa ko na hinihingi ko sa Kanya, yun pa rin yung ginagawa ko. Kaya ayoko na muna mag-church. Hanggang dumating sa punto, talagang hindi na siya nagsisimba. Nakikita mo, mas lalo siyang lumalayo sa Diyos hanggang bumabalik siya sa dati niyang ginagawa. Talagang nasa mundo na. Kasi nahihiya na daw siya eh. Pero hindi natin nakita na yung kasalanan na inaalagaan, yun pala yung nagpapalayo sa'yo sa Diyos. Hanggang darating sa panahon na talagang nagkakaroon ka na ng pride sa sarili mo, ayaw mo nang bumalik sa Diyos. Ganon yun eh. Pero kagaya ng number 1, yung kasalanan na yan, kahit anong alaga mo dyan, ilalantad ng Diyos yan. Anong gusto mo? Habang buhay na dadalhin mo yan at malayo ka sa Diyos? O ilantad ng Diyos yan at mapahiya ka? May tubig, no? May tuwid. So, yun yun, di ba? Yun yun eh. Kaya kung titignan mo dyan, grabe, no? Propeta siya. Hagis nila lang ako sa dagat. So, sabi nga sa Deuteronomy 13 verse 5, dito naman, isang propeta naman ito. Pero sabi nga, pag sinabing propeta, lingkod ng Diyos, pero ito yung sinasabi niya diyan na, at ang propetang iyon ang magbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin sapagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Iyan ay masama at dapat ninyong iwasan. Kaya para sinasabi niya, kahit propeta pa siya, pastor siya, lingkod siya ng Diyos, kung siya ay nagtuturo ng ikasasalungat sa katotohanan at nagpapalayo sa iyo sa Diyos, huwag mo siyang paniwalaan. Dahil ang gusto ng Panginoon, makinig ka, sumunod ka. Kaya nga sa panahon natin ngayon, di ba, may mga nagtuturo, minsan taliwas na sa turo ng Panginoon. Pero dapat maging wise ka, alam mo yung katotohanan. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka sa katotohanan. Huwag mong kukontrahin, huwag kang sasalungat dahil mapapahamak ka. Isipin mo dito, ganun din po yan sa kwentong iyan. Ito nga sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 2 naman. Dito tayo sa verse 2, sabi diyan sa verse 2, kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. So, makita natin. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ito ang taong gumagawa ng ganon ay dapat ninyong itiwalag. So, talagang ganon mga kapatid eh. Talagang yung kasalanan na yan, talagang ilalayo ka sa Diyos. At diyan makikita natin talagang immoralidad na po yung ginawa nila. Kaya sinabi ni Pablo, dapat nang itiwalag yung mga ganong tao. Talagang malalayo. Kasi, dahil sa kasalanan na ginagawa nila, talagang darating sa panahon, talagang lalayo po talaga. Meron tayong pangatlo. Ano yung una nating natutunan? Ilalantad ng Diyos ang kasalanan. So, anumang tago, kaya nga lagi ko sinasabi,
na ano man yung wala kang maitatago sa harapan ng Diyos. Pwede kang magsinungaling sa tao, pwede kang magpanggap na banal sa tao, pero sa Diyos, hindi. Kaya yung pangalawa, ilalayo ka sa iyong kasalanan. Pangatlo, idadamay mo ang iba sa iyong kasalanan. Grabe, no? Ako lang naman yung nagkasala, tapos nadamay na yung iba, no? Napapansin niyo ba yun? Kunyari sa isang pamilya, may gumawang hindi maganda, sino nadadamay? Hindi lang siya eh. Buong pamilya nadadamay, di ba? Ganon din po nangyari dito sa buhay ni Jonah. Basahin natin para mas lalo nating maintindihan. Sabi sa verse 13, "Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh." Tingnan niyo to, ito yung maganda. Nagkaroon sila ng takot sa Diyos, dun sa Diyos ni Jonah. Nanalangin sila kay Yahweh, yung Diyos ni Jonah, no? Sabihin mo, iba yung Diyos nila nung una. Pero dito makikita mo, kay Yahweh sila nanalangin. Sabi nila, "Huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito." Ay, grabe, no? Dahil sinabi ni Jonah itapon, pero sila parang nagkaroon ng konsensya. Na parang sila sabi nila, parang ayaw namin. Di ba? Pero dahil patawarin mo kami, Panginoon, kung gagawin namin ito. Kaya sabi niya, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat, agad namang pumapayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong naglilingkod sa Kanya. Ano pwede nating matututunan dito? Kung makikita mo, no, yung kasalanan na ginawa ni Jonah ay naging dahilan din para madama yung iba. Isipin mo, bago na ilabas yung mga bagay na yan, yung katotohanan na yan, na nalaman nila si Jonah ang dahilan, ang dami pa nilang ginawa. Isipin mo yung mga tinapon nilang mga gamit. Sigurado, mga ari-arian nila yun. Kasi kung mapapansin mo, yung barko, papuntang Tarsis, parang transport, yung lahat ng gamit na mga yan, mahalaga, dadalhin sa Tarsis yan. Pero sayang, no? Ang gastos pala kapag gumawa ka ng kasalanan, nadadama yung iba. Grabe, no? Ang dami nun. Kaya mapapansin mo talagang ganun eh. Pag gumawa ka ng kasalanan, hindi ikaw lang ang nadadamay, kundi yung ibang tao. At kaya sabi diyan, bago mo gawin yung isang bagay na kasalanan na yun, isipin mo muna bago mo gawin. Kasi hindi mo alam, nadadamay na yung iba. Kaya grabe, dito makikita nyo rin, magkakasala pa nga yung mga tripulante. Kaya nagmalinis na sila sa Diyos, si Lord, bago namin gawin to, patawarin mo kami ha. Hindi namin gustong gawin to. Kaya madadamay kami kapag hindi namin ginawa. Kasi ang ginawa nga nila, di ba, no, sinabi sa taas, ihagis ninyo ako, pero gumawa ng paraan yung mga tripulante. Ayaw nilang ihagis si Jonah. Kaya gumawa, sabi sa verse 13, no, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko. Kasi ayaw nilang ihagis nga, mamamatay si Jonah eh. Pero anong ginawa ng Diyos? Ay hindi. Talagang hindi sila makapunta, lulubog talaga yung barko. Pero, kaya nanalangin na lang sila kay Yahweh, na Diyos ni Jonah. Kaya ganun yun sa umagang ito, mga kapatid. Na yung kasalanan na nagagawa natin, ilalantad ng Diyos yan. Nagumpisa yan nung sumalungat si Jonah sa gusto ng Diyos. Alam naman natin kapag yung katotohanan narinig natin at hindi natin ginawa, nagpapatunay lang yon na sumasalungat tayo sa gusto ng Diyos. At yung pagsasalungat natin sa katotohanan, yun ang nagdadala sa atin sa kasalanan. At pag yun ay ginagawa natin, lalo na tayo, mga lingkod na po tayo, may alam na tayo sa salita ng Diyos, mas kasalanan po yun sa Diyos. At talagang kapag yan ay nanatili, ilalantad ng Diyos yan. At kapag hindi mo na ibalik sa Diyos, hindi mo nahingi ng kapatawaran sa Diyos yan, ilalagaan mo, ay maglalayo sa'yo. Hindi natin pwedeng husgahan yung mga ibang kapatiran natin na hindi na nag-church. Hindi natin pwedeng husgahan yung iba nating kapatiran na hindi na nagpapatuloy.
Dahil isa lang naman ang patunay doon, mga kapatid. Bakit ka lumalayo sa Panginoon? Bakit mo sabi sa'yo ng Panginoon, mahalaga yung ganitong pagtitipon, mahalaga yung ganitong gawain, pero ikaw ay may sarili kang gusto, may sarili kang nais. Hindi, Lord mas gusto ko tong gawin yung gusto ko. Mas gusto kong gawin to. Kaya talagang lalayo ka. At hindi lamang yun, madadamay ang iba sa iyong kasalanan. Ako, sinasabi ko lagi kapag, sabi nga sa salita ng Diyos, sa isang pamilya, kapag mayroong isang naglilingkod, darating sa panahon, lahat sila pwedeng mabahagian, pwedeng madamay at makakilala sa Panginoon. At pwede mo rin silang maidamay para makilala nila ang Panginoon, magkaroon sila ng kaligtasan. Pero ito naman kabaliktaran. Kung ikaw na nga lang ang naglilingkod sa Panginoon, at hindi pa lahat kayo, pamilya, tapos ikaw pa mawawala, paano na lang yung iba? Hindi, damay-damay na. Buhos sa impyerno. No? Kaya yun yung mga kapatid na talagang bago mo gawin yung isang bagay, kaya nga tayo patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos, patuloy natin ginagawa ito kahit minsan mahirap. Nag-usap nga kami ni Kevin, sabi niya, talaga ang hirap talaga pag every Sunday ka nagpipreach. Talagang ganun talaga, napakahirap. No? Hindi, sanay na kasi si pastor. So, yung may mga part na ganun, parang mas gusto mo na lang makaupo, mas gusto mo na lang makinig na lang. Ang sarap kaya makaupo at makikinig ka lang. Ang hirap kaya mag-aral. Pero bakit natin ito ginagawa? Kasi gusto natin idama yung iba dahil yung gusto ng Diyos, lahat tayo maligtas. Hindi naman yung sinasabi dyan, mga kapatid, paano natin madadamay yung iba sa kaligtasan ng Panginoon? Kung ano natin napakinggan natin, pwede natin i-share naman sa mga kaibigan natin para sila ay makakilala sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin. Hindi naman tayo lahat tinawag na magpastor. Hindi tayo tinawag lahat ng pero pwede kang maging, nagchichismis nga tayo Pwede natin i-chismis yung salita ng Panginoon. Diba? Diba? Kaya yun yung sinasabi dyan, mga kapatid, na imbes na yung kasalanan ay maging kadamay-damay sa iba, ang gawin na lang natin, dahil hindi naman tayo kagaya kay Jonah, idali na lang natin sa kaligtasan yung iba. Kaya dito sa Joshua chapter 7 verse 10 to 12, ganun din po ang nangyari, na dahil sa kagawa nila, sa kasalanan na naggawa nila, nadamay din po yung iba. Mapapansin naman natin na sa bayan ng Israel sa panahon ni Joshua, may mga digmaan, at nananalo naman din po sila, pero dahil sa kasalanan na kanilang ginawa, hindi nila sinunod si Yahweh, ito po yung nangyari sa kanila. Sabi niya, iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Dahil sa pagsuway nila, iilan lang naman, hindi naman halos lahat, pero nadamay po talaga Opo, isang pamilya lang ang hindi gumawa, isang pamilya lang ang sumalungat sa gusto ng Diyos, pero ang nangyari, nadamay po lahat. Minsan nga, ganun din sa trabaho ngayon po kasi, nag-apply na po ulit ako ng work Sabi, sa trabaho, ganun din po kapag mayroong isang may nagkasala sa mga tao mo, kasi ako po nag-apply ako ng supervisor, may mga tao po, isang kasalanan ng isa, damay-damay na po talaga lahat. Kaya may mga part na ganun na minsan pag-isipan mo bago mo gawin yung isang bagay, huwag mong isipin yung sarili mo lang. Isipin mo yung madadamay. Kawawa yung mama mo. Kawawa yung papa mo. Or kung ikaw naman ay nagtatrabaho, kawawa naman yung mga anak mo na nangangailangan ng tulong mo. At kung ikaw naman ay naglilingkod sa Panginoon, kawawa naman yung iba. Nadadamay po talaga dahil sa kasalanan na iyong ginawa. Amen po ba? Meron tayong pang-apat. Sabi diyan, ikapapahamak mo ang kasalanan. So, alam natin talaga na kapag yung kasalanan na yan, alam natin talaga na mapapahamak po tayo sa bandang huli. Kaya sabi dito sa verse 17, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda
at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan na ito. Isipin mo, no? Napakabuti lang din talaga ng Diyos, no? Pwede naman niyang hayaan na lang si Jonah mamatay, eh. Di ba? So, pero yun nga yun, sabi nga, binigyan niyang pagkakataon dahil dito sa isda na to, nasa loob siya ng tiyan, hindi pa rin siya namamatay, no? Pero nandun yung pagkakataon na nagsisipo siya sa kanyang kasalanan. Walang ngipin, eh. So, kung mapapansin mo, no, tingnan mo, talaga ikakapapahamak mo, eh. Ikakapahamak mo. Dumarating pa sa punto, bago tayo magsisi sa ating kasalanan, yung parang gipit ka na corner ka na, yung parang malalagutan ka na ng hininga, pero hindi ka pa rin namamatay. Ganun yung nangyayari kay Jonah, eh. Isipin mo, nasa loob ng isda. Kaya dito, sobrang tindi yung kanyang tindi ng kanyang kapag binasa mo pa nga po yan at inaral mo siya, parang naalala ni Jonah yung mga kasalanan niya, naalala niya yung mga nagawa sa Panginoon, naalala niya rin yung mga kabutihan ng Diyos. Talagang dyan sa loob ng isda na yan, nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Minsan sa buhay natin, ganun, no? Hanggat hindi tayo nasa bingit ng kamatayan, hindi tayo babalik at magsisisi sa ating kasalanan. Patuloy tayong mamumuhay sa ating mga ginagawang mga pagkakamalit kasalanan na tinatago natin. Pero darating sa panahon, kaya nga yung iba, pag nagkasakit na ng matindi, saka lang sila bumabalik sa Diyos. Yun, eh. Kaya marami tayong, alalahanin niyo yung mga pangako niyo sa Panginoon. Lord, kapag ako yumaman or ganito, maglilingkod na ako sa'yo. Pero yung nandun ka na, kaya nga minsan alalahanin mo, ganun yung nangyari kay Jonah. Mabuti hindi yun yung pangarap ko, kasi hindi naman ako yumaman, nakapaglingkod ako. So yun po yung sinasabi dyan, mga kapatid, na talagang ganun, na darating sa panahon yung dulo ng kasalanan na yan, talagang ikakapahamak mo. Ganun nangyari kay Jonah. Pinaranas ng Diyos yung kanyang pagmamahal kay Jonah. Yun nga lang ang problema, saka na-realize si Jonah yung naghihirap na siya sa loob ng tiyan ng isda. Naalala niya yung kabutihan ng Diyos at yung mga kasalanan na nagawa niya, nagsisi po siya. At yun nga man ang ginawa ng Diyos. Talagang siya naman ay pinatawad. 3 araw po siya. At alam niyo ba sa kwentong iyan, kung saan pinapadala siya sa Ninive, doon din po binagsak siya ng isda. Alapit po doon. Kaya talagang ganun, no? Tigas ang ulo mo, ito pinapagawa ko sa'yo. O sige, gawin mo yung gusto mo, sumalungot ka. Pero hindi magiging maganda yung pagdadaanan mo. Pero darating sa panahon, marirealize mo na mali pala yung gusto mong tahakin. At hindi pala yan ang gusto ng Diyos para sa'yo. Ang problema, sa tigas ng ulo mo, hindi naging maganda yung buhay mo. Gusto ba nating maranasan yon? Gusto nating maranasan sumalungat sa Diyos? Gawin natin. Pero yun nga lang, may consequence po lahat ng bagay. Ang ikakapahamak mo ang kasalanan na ginagawa po natin. Dito, ganun din po sa Santiago chapter 1 verse 13 to 15. Sabi dito, huwag sabihin ni Numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. May mga ibang tao, no? Pag may mga pagsubok na pinagdadaanan, sinisisi pa yung Diyos, no? Dahil ikaw, mga gano'n, sinisisi yung Diyos. Sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. So yun po yung patungo po ng ganon. Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin, makapangyarihan siya, hindi kanya ginawang robot. At binigyan kanya ng kakayahan na maunawaan ng kanyang mga salita at ma-apply yung kanyang mga salita. At lalong-lalo na sinasabi dito, yung pagsubok pala na ating kinakaharap ay hindi yan binigay ng Diyos. Huwag mo siya sisihin.
kundi pinahintulot niya mangyari dahil sa tigas ng ulo natin. Meron kasi tayong pagnanasa. At yung kasalanan na yon, nagbubunga po talaga ng kapahamakan. Kasi alam naman natin, yung tukso ay kasalanan. Kaya sabi niya dyan, hindi rin naman siya tinutukso. Hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Ayaw ng Diyos ang tao magkasala. Ayaw niya na lahat tayo magkasala. Yung isa sa mga lingkod niya o sa mga tao, ayaw niya magkasala. Pero dahil nga, lagi ko sinasabi, dahil sa kasalanan na yan, may gusto ang Diyos sa atin na ipagawa, pero meron tayong gustong gawin, sumasalungat tayo sa gusto ng Diyos. Ano ba ang magagawa ng Diyos? Papahintulot niya. Pero yun nga lang, may kapalit po yun. May kapalit po siya. Kaya meron tayong prinsipyo na pwedeng matutunan. So ano nga yung una? Balikan po natin. Ano yung una nating mga natutunan? Nilalantad ng Diyos ang kasalanan. Ano yung pangalawa? Linalayo ka ng iyong kasalanan. Ano yung pangatlo? Dinadamay mo ang iba sa iyong kasalanan. Ano yung pang-apat? Ikakapahamak mo ang kasalanan. So meron tayong prinsipyo na pwedeng matutunan. Hindi giginhawa ang ating buhay at hindi tayo magtatagumpay kung patuloy-tuloy nating hindi susundin ng Diyos sa ating buhay. So ganun po talaga no? Talagang hindi po giginhawa ang ating buhay dahil kapag tayo ay patigil-tigil sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya yan tayo pinaalalahanan tayo na ang gusto ng Diyos, tuloy-tuloy po tayo. Kaya nga naalala nyo yung preach ko dati dito na maraming mga lingkod, no? Kasi sabi nila, mag-retire muna ako, magpahinga muna ako. So parang lumalayo sila sa Panginoon. Pero hindi po yung gusto ng Diyos Gusto niya kung giginhawa yung ating buhay, sabi niya diyan, dapat daw ay tuloy-tuloy tayong sumunod sa Diyos. Yun po yung gusto talaga ng Panginoon. Sabi nga sa mga Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang magbabalik loob at nagsisisi. Grabe, no? So, parang sinasabi niya dyan, no? Kapag nagkukubli, parang tinatago mo yung kasalanan mo, hindi talaga mapapabuti. Pero yung kasalanan na nagagawa mo pag humingi ka sa Diyos, ng tawad, ano sabi dyan? Kahahabagan ka ng Diyos. Ang Diyos natin mapagpatawad. Hindi siya, sabi nga, hindi siya nanunumbat. Bakit ka lalapit sa akin? Tigas ng ulo mo Hindi, talagang yayakapin ka niya. Dahil naiintindihan niya yung kalagayan mo. Meron tayong aplikasyon. Sabi diyan, ang pagsasalungat sa nais ng Diyos ay hindi makakabuti sa bawat isa, sapagkat ito ay isang kasalanan na nagpapalayo sa atin sa Diyos at ating ikapapahamak. Kaya ang dapat nating gawin ay, una, aminin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Huwag itago. So yun po talaga no? Kailangan, kung sa umagang ito, kung hindi natin kilala yung bawat isa, alam ng Diyos yung nangyayari sa atin. Kung may mga kasalanan tayong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, pinaalalahanan tayo na lumapit tayo sa Diyos. Ihingi natin ng kapatawaran yung kasalanan na yan. Huwag na nating itago. Isuko mo na sa Panginoon. Kaya nga sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, sino nakakabisado noon? Tapat ang Diyos. 'Di ba? He is just and faithful. Papatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan, anuman ang kasalanan na nagawa mo. Maraming iba na parang, hindi na ako patatawarin ng Diyos sa kasalanan na nagawa ko, napakalaki na. Pero hindi. Ang Diyos natin, mapagpatawad siya. Kailangan lang nating lumapit. Aminin natin sa Diyos. Wag ka na maging pride. Aminin natin sa Diyos. Lord, nagkasala po ako sa iyo. Lord, may mga nagawa akong pagkakamali. Ito yung kasalanan na hindi ko kayang bitawan. Lord, isusuko ko na po sa inyo. Hindi natin kayang tulungan ng sarili natin. Lalo na kung yung kasalanan na yun masaya ka. Lalo na yung kasalanan na yun nag-i-enjoy ka. Lalo na yung kasalanan na yun na pinanghahawakan natin ay parang
nasasatisfy ka. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Ikakapahamak mo yan kung hindi mo isusurrender sa Diyos. Sabi ko nga lagi, sabi sa pinag-aralan natin, na itatago mo yan sa iyong kapatid, na itatago mo yan sa iyong kaibigan, na itatago mo yan sa mahal mo sa buhay. Pero hindi mo maitatago yan sa Diyos. Anong gagawin mo? Magpakumbaba na sa Diyos. Aminin mo na sa Panginoon. Number 2, kailangan natin ng accountability partner or group or discipleship. Bakit? Kasi after mong aminin sa Diyos yan, kailangan may mag-accountable sa'yo, natutulong sa'yo. Magpapaalala sa'yo, magre-remind sa'yo, para hindi ka na magkasala muli. At para hindi mo mabalikan yung dati mong ginagawa. Kailangan ng discipleship, kailangan ng accountability. Kung tayo'y wala pa sa discipleship, mag-ask na po tayo, pastor. Huwag nyo hayaan na si pastor magsabi lagi sa inyo. Kayo na po mismo sa sarili ninyo, lumapit at magpatulong. Kung gusto ninyong tulungan kayo at gusto ninyong talikuran lahat. Kasi kung magtitigas po tayo at talagang magpa-pride po tayo, darating sa panahon, yung kasalanan na ilalantad ng Diyos yan. Ayaw mo man sa hindi. Ano pang gagawin natin? Isuko na natin sa Diyos. Magpatulong na tayo. Meron tayong discipleship po dito. Hindi perpekto yung mga kapatiran natin, pero dahil yun yung pinapagawa ng Diyos, kailangan natin gawin. Dahil hindi mo kayang tulungan yung sarili mo. Ang sarap kaya sa pakiramdam na meron kang kasama sa church, meron kang kapatid sa Panginoon na nagpe-pray sa'yo, may nasasabihan ka ng mga problema, may nasasabihan ka ng tapos may nag-i-encourage sa'yo, nagko-correct sa'yo. Tapos naitatama mo yung mga pagkakamali mo. Masarap po, makakatulong po talaga sa atin. Number 3, maging masunurin sa ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. So ano man, may kanya-kanya tayong mga paglilingkod, may kanya-kanya tayong ministeryo. So ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos na pinapagawa sa iyo, gawin mo lang, maging seryoso ka. Maging seryoso sa pinapagawa mo. At sa mga wala pa namang talaga yung parang paglilingkod, may mga ministry po tayo dito sa church, yung mga bago man. Mag-desire tayo na gusto ko ring tumulong, gusto ko ring maglingkod. At syempre, maging seryoso tayo sa ating mga ginagawa. Dahil hindi tayo naglilingkod sa kahit kanino, naglilingkod po tayo sa Diyos. Sabi ko lagi sa paborito kong verse, Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ng buong puso, na ginagawa mo sa Diyos at hindi sa tao. So, yun po yun mga kapatid eh. Kasi pag ginawa mo sa Diyos yan, kunyari sa atin, sa mga music team, magbibigay lang natin yung impress natin dahil nakikita ni pastor, nakikita nila, papapagod tayo eh. Kasi hindi naman tayo ma-appreciate ni pastor. Hindi tayo ma-appreciate ng iba. Pero pag ginawa mo yung best mo na sa Diyos mo ginagawa, may makakita man sa'yo o wala, may bibigay mo yung pinaka-the best. Hindi ka mapapagod. Yun, naka-appreciate naman siya. So, yun yung mga part na ganun, mga kapatid, na yun yung sinasabi niya, maging seryoso tayo. Number 4, mag-desire na lumago pa sa salita ng Diyos. Minsan yung iba sa atin, komportable na. Okay na ako dito, ayoko na mag-desire na mas taasan ko pa yung paglilingkod ko. Okay na ako dito, masaya naman na ako nagagamit naman ako. Kaya sabi diyan, huwag manatili Na talagang, huwag kang manatili doon sa comfort zone mo. Mag-desire ka na, Lord, gusto ko pang makilala ka pa. Gusto ko pang magawa ko pa yung the best para sa'yo. Yun po yun. Ako natutuwa ako sa buhay ni Pastor Ray. Dahil siya nga, sabi niya nga, di ba, magpapaalam na siya dito. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, ayun lang inaano ko na pwede naman siya maging komportable na, pwede naman siyang pero gusto niya angatan pa yung paglilingkod niya, na mayroon pa siyang dapat gawin pa, at pwede pa siyang maging kagamit-gamit pa sa iba. Minsan ganun yung pagdi-desire na hindi ka lang pwedeng balang araw hindi ka lang dito gagamitin, kundi gagamitin ka rin sa ibang kaparaanan at sa ibang lugar kung saan ka man naroroon. Amen po ba? Amen. So, pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Meron tayong konklusyon na pwedeng matutunan bago tayo magtapos.
Pwede ba basahin natin itong mga to? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Tunay nga na tinitiyak ng Diyos na tayo ay may magandang buhay kung tayo ay patuloy na sumusunod at hindi sasalungat sa kanyang nais. Para sa atin, at tayo'y pinaalalahanan na ilalantad ng Diyos ang kasalanan, ilalayo ka ng iyong kasalanan, idadamay mo ang iba sa iyong kasalanan, ikakapapahamak mo ang kasalanan. So tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila, purihin ka, patuloy sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagmamahal mo sapagkat hindi mo kami hinahayaan na malugmok sa kasalanan. Dahil ito po ay maglalayo po sa inyo. At the same time, ito ay magdudulot ng kapahamakan. Salamat Lord dahil patuloy kang nandyan. Patuloy kang nagpapaalala sa aming mga salita. At Lord, bigyan nyo kami ng puso na maging mapagkumbaba. Alisin yung mga pride at mapagmataas sa aming puso at mag-submit na po sa inyo. Na Lord, alam nyo po yung aming kalagayan. Alam nyo po yung problema na aming kinakaharap. Alam nyo rin po yung pagsubok na aming kinakaharap. At lalong-lalo na, Panginoon, alam nyo po yung tumatakbo sa aming puso. Lord, tulungan nyo kami na mabago ang lahat ng ito. Nang sa ganun, Panginoon, makapaglingkod kami at makasunod ng tapat po sa inyo. May makakita man po o wala, Panginoon. Lord, sa umagang ito, nakikita nyo po yung mga kapatiran ko naririto. Alam nyo po ang kanilang mga pangangailangan. Alam nyo ang kanilang pinagdadaanan. Lord, kami po'y lumalapit sa umagang ito at nagsusumamo, Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo, ito na yung pagkakataon na pwede natin kausapin ng Panginoon, pwede natin saliksikin ang ating puso, at pwede nating itaas na sa Panginoon kung ano man yung mga nagagawa nating pagkakamali. Ito na yung oras para humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil alam ng Diyos yan, pwede mong itago sa kahit kanino. Pero nag-aantay ang Diyos na isuko mo na sa Kanya lahat ng yan. At hayaan mo na tulungan Kanya. Kaya, Ama naming Diyos, maraming salamat po. Dahil sa oras na ito, naririnig mo yung mga panalangin ng mga kapatid kong ito. Alam ko yan po yung nais mo. At sa kanilang paglapit sa inyo, i-extend nyo po ang inyong mahabang kamay at yakapin nyo po ang bawat isa sa amin. At patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, aming mga kasalanan, at aming mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. At tulungan mo kami makalakad ng maayos at tapat sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil meron kaming Diyos na malalapitan. Meron kaming Panginoon na laging nandyan sa oras ng aming mga problema, sa oras ng aming mga pagsubok na kinakaharap. Lord, hindi namin kayang labanan yung mga bagay na aming kinakaharap sa aming buhay. Pero Lord, salamat. Salamat dahil lagi kang nandyan sa bawat isa sa amin. Dumarating sa panahon na gusto namin sumuko. Gusto namin sumuko sa mga bagay na aming mga kinakaharap. Pero Lord, salamat sa iyong mga salita. Dahil pinaalalahanan mo kami patuloy na ikaw yung Diyos na maaasahan. Diyos na laging tumutugon sa aming mga panalangin. Diyos na laging handang tumulong anumang oras ka namin kailangan. Kaya Lord, salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapatawaran na patuloy mong iginagawad sa bawat isa sa amin. Hindi namin kilala yung bawat isa talaga. Pero ikaw, Lord, kilalang kilala mo po kami. Alam nyo ang aming kalagayan. Kaya Lord, please lang, tulungan nyo kami, Panginoon. Kaya sa umagang ito, anuman yung aming napakinggan ng iyong mga salita, dalangin ko, Panginoon, huwag nyo hayaan na hindi namin ma-apply sa aming buhay. Dahil kung hindi namin ma-apply ito, Panginoon, mapapahamak po kami. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa patuloy na pagtulong. Salamat sa lahat, Panginoon. Sumainyo nawa patuloy ang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Patuloy na paggawad ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo.
ngayon, bukas, at magpakailanman. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.